Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng panukala ni Secretary Teodoro o boses ni Secretary Teodoro to strengthen NDRRMC and government coordination and expertise in disaster and response and reduction, etc., instead of creating new one. Yan yung panukala o boses ni DND Secretary Teodoro na palakasin na lamang yung NDRRMC doon sa pagharap sa mga disaster o disaster reduction, yung mga coordination ng mga ahensya na nagbubuo nito, at saka instead na gumawa pa ng department o opisina na siyang super body ng ating pagharap sa mga disasters. So yun. So nais isa boses ito ni DND Secretary Teodoro sa mamabatas na hindi dapat pang mag-create pa ng bagong ahensya para dito. Kundi itong NDMC na ang super body dito at coordinations ng mga ahensya. So yun yung side ng ating DND Secretary, as well as siya rin yung head ng NDRRMC. So ayon sa ating kalihim ng NDRRMC at head ng NDRRMC ay ang pagkakaroon ng bagong ahensya ay matagal lamang ang proseso at yung ipopondo rito isang malaking usapin pa rin yan. So ngayon magkakaroon kami dito sa Pilipinas ang APMCDRR 2024 mula sa UN at iba't ibang bansa makikilahok dito. So pag-uusapan dito ang mga karanasan ng disasters ng mga bansa at pagharap dito. At dito ibaba ating OCD ang ating karanasan sa mga sakuna. Yan. So magkakaroon ng ngayon yung pagpupulong yung iba't ibang bansang mga kalahok mula UN. Tayo yung host, yung Pilipinas. So dun sa body na siyang magtatalakay hinggil sa pagharap sa disaster response o reduction sa mga sakuna na nangyayari sa bawat mga bansa o sa buong mundo. So magtatalakay sila ron para pagharap nito. So bali yan yung yan yung stand ng ating DND Secretary as well as head ng NDRRMC na strengthen na lang DRRMC instead of creating new one, at kanyang iladoon yung mga naging karanasan ng NDRRMC facing disasters at yung nagagawa ng coordination ng ating mga opisina. So ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Kasi isyong ito ng panukalan DND Secretary Teodoro. Napalakasin ng NDRRMC at coordination dito ng mga ahensya at nila upang harapin ang mga sakuna sa bansa, etc. ay ang kanyang side at panukala para dito, yung boses niya sa ating pag-analisa at tingin ay dapat pag-aralan niyang mabuti ang kanyang side at side batas sa proposal nitong pagkakaroon ng departamento ng pagharap sa sakuna hanggang sa pag-restore sa mga nasalanta. So siguro pa rin siya. Ang ating boses dito naman ng Human Rights Promotion dito sa ating kalihim Teodoro at saka sa lahat sa buong pamahalaan na at mambabatas siyempre na pag-isipang mabuti yung side ni pag-aralang mabuti yung side ni Secretary at saka yung pinopropose na panukala na magtayo ng Department of Disaster Resilience. Ano rin ng UN yun eh. So ngayon ay yung Department of Disaster Resilience yung magiging head body para sa pangkalahatan aside from NDR. So papanob lang ata doon yung NDRRMC. So ngayon ay pag-aralan mabuti kung alin yung mas mahusay at mabuti na siyang haharap sa ating mga sakuna, which is not just yung
Pilipinas ay humaharap sa ordinary 25 almost na bagyo taon-taon, kundi ito ay lalakas pa ng climate change. If our country or our government is believing that there is a climate change. So ngayon ay at nakikiisa tayo sa United Nations and international community. So ngayon, we need to study itong mga sakuna na ito na minamanage o hinaharap ng NDRRMC and with the new one. So para tingnan nila kung alin ang mas mahusay na harap ito. At from the information dissemination to restoration ng mga sakuna. So ang NDRRMC bilang body at mga ahensya at opisinang coordinated dito ay mahusay naman ang nagagawa nito sa pagharap sa mga sakuna. Mula information dissemination nga hanggang sa recovery natin. Ngayon ay ang setup na ito ay tila hindi sapat sa dulot ng climate change sa ating bansa kung kaya't naipanukala ng mababatas itong bagong department to more in facing disasters and recover at sustainable mitigate and adaptation in facing climate change. So para sa pagtingin ng ating analisasyon din sa mga mambabatas na nag-propose niyan ng Department of Disaster Resilience ay mukhang hindi nagiging sapat yung pagtugon ng NDRRMC to change it o to create a new one. Dahil nga dun sa nagiging dulot ng climate change na mas lumalakas ito kaysa dun sa mga ordinaryo na kung ikukumpara natin ito from the past, sa mga nakaraang 2 dekada ngayon, from the past decades pa ay mas malalakas yung dumadapo ngayon, malakas na yung climate change. So ngayon ay tingnan mabuti kung alin yung mas mahusay. Pag-aralang mabuti siguro tingnan sa 100 taon kung alin yung malalakas na mga bagyo at yung pagtingin sa climate change kung dapat talaga mag-create or i-strengthen na lang talaga itong NDRRMC in facing calamity and coordination with expertise and services. So, tingnan nyo pa yung side ni Secretary Bureau at yung side ng mambabatas para pag-aralan mo. Pwede ngayon yung parang nung panahon ni Duterte gusto niya yan, pati rin si Pangulo Marcos gusto niya yan, kaya lang yung parang aayaw ng mambabatas, hindi pinapasa ng mambabatas yung DDR na yon dahil nga sa tingin nila hindi ito talagang siyang hindi kinakailangan mag-create pa kundi yun na lamang. Kaya para mukhang hindi nakita. Ngayon, parang ito ay pinupustro o ito ay pinagpapatuloy na ito ay maipasa yung Department of Disaster Resilience yata yan o anumang resilience offices na papasa sa Kongreso para siya yung magawak ng ating pagharap na yan. Aside from ito ay nandoon sa ilalim ng OSD yata or DND, parang ganon, DND OSC, nasa ilalim niya itong paghawak ng disaster reduction, yung NDRRMC, and then siya yung head body to coordinate all the offices. So ngayon ay parang ihiwalay siya ngayon from the OSD yata o NDRRMC, sila naloob ngayon doon yata sa department. So tingnan mabuti ngayon yan para alin ba yung higit na makapaglilingkod at makatutugon upang maharap yung mga disasters niya. So ngayon, ang Department of Disaster sa nais mairayo ay maaaring mas mahusay na makapangalaga sa bansa at makakamanage sa bawat ahensya sa coordinations nito facing calamity or disasters. Pag-aralang mabuti ito ng ating Kongreso at Senado at ang Pangulo Marcos upang itong iharap sa mga sakuna. So dapat we need a careful study. So ngayon parang yung matugon ng ang pagharap sa mga sakuna na yan. So kaya tingnan mabuti ng ating mambabatas yan at saka ng ating opisina ng Secretary of DND and then other experts in the civil society
efforts to dapat ba mag-create or not to support para susuportahan yung mababatas na mag-create or susuportahan natin si Teodoro para doon sa strengthen na lamang na yun. So it needs a careful study at hindi one side para mas maganda. So yun. So tayo kahit kung sa ating pagtingin, ang human rights promotion, tingin natin kailangan nung bagong departamento. Yung tingin natin na dapat suportahan. So in the other hand, to be fair, so need a careful study both para kung dapat ba talaga magtayo. So ngayon, ang funding nito ay mapag-uusapan naman mabuti sa Kongreso kung paano ito matutugon ang So yung funding niyan in all, dapat nga itong tutusin ay mayroong may kanya-kanyang pondo, kanya-kanyang serbisyo, di ba? Parang kasi tinitingnan nila yung pondo, mapupunta yung pondo sa isa kung paano harapin yung sakuna overall, aside from the offices kung ano yung hinahawakan nila ng mga pondo. Siyempre kahit pa paano, halimbawa DSWD, tapos yung disaster department, not really magkaiba ng pondo yan. Siyempre yung DSWD, gagalaw sila according to fund nila. From halimbawa DSWD, yung fund nila para doon para diyan sa relief food, mga ganon. Yung departamento siguro, hindi ko lang nabasa kung ano yung konsepto nilalaman niya pagdating ng funding, kung paano umiinom yon. Pero siguro sa aking idea, kung pagpa-funding niyan, so merong separate fund yung bawat ahensya na dapat talagang gumalaw. Pero meron talagang pondo siya para doon sa dapat niyang galawan. Kasi siyang na nga ang mamamahala with the funds para intact lang hiwa-hiwalay yung kanilang serbisyo, di ba? Siya yung nasa kanyang pondo to handle that situation, parang ganun. At hindi pagagalawin mo si DPW, pagagalawin mo and use their funds for the calamity. So ibig sabihin ay magkakaroon ng yung pondo halimbawa ng bawat ahensya, meron sila for calamity para sa mga bawat ahensya. Di ba? Kung ganun yung ponduhan at sinasabi na ito ay mapupunta diversionary to the iisa na ngayon dun sa So kung mapag-abuti yan. So ngayon ay higit sa lahat ay ang maigting na pananalig at pananalangin sa gabay ng ating Panginoong Diyos at Kristo Jesus upang ang mundo at bawat bansa ay hindi mag-suffer ng mga sakuna. Mayan ay ipakita natin sa gawa na ating nire-resolve ang climate change at global warming in our country with UN and other countries kagaya sa COP. So ipanalangin natin ang kapatawaran ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo sa ng tao sa kapaligiran yan. At ating nire-resolve. Ipakita natin na sa tayo ay nag-iibayo na tayo ay magsikap na ma-resolve yung pagkakamali ng mga na nakasira ng kalikasan at tayo ay ma-restore ito. Tayo tulungan pa tayo biyayaan ng Diyos na tayo ay hindi ganun masalanta sa pagkakamali lalo ng mga tao at ma-recover pa ito. Instead the natural disaster na mga nananalasa sa atin, part of the creation. Pero yung part of the creation niya, pinalalakas siya ng pagkakamali pa rin ng tao. Yung pagkakamali pa rin ng tao, siya nag-trigger na karoon ng mga ganyan. So, gaya ng LPA, diba? Sobrang ng pag-init ng mundo because of the pagsira ng tao ng ozone. So, kung magiging kaya nagkaroon ng global warming, kung umiinit yung mundo, bagyo ang diba? At isa pang problema yun, yung lumulubog na yung ibang mga lugar dahil nga tumataas na yung dagat. So kaya kailangan mayroong talagang adaptation. Magkakaroon ka ng adaptation, mitigation, iba't ibang mga process doon sa ganong klase ng situation. Kagaya ng ngayon ng UN na mayroong mga bansa na lumulubog na. Yung shore nila malaki na yung kain ng dagat, mataas na yung dagat. So parang wala, hindi na irreversible yun, hindi na babalik pa sa dati yun. Kumbaga mas mahirap yun kung tatambakan mo pa yun. At irreversible na kung nung kinuko niya. Aside from our ginagawa na tayo ay nagdadagdag ng mga
mga patag para tabunan mo yung mga shore, di ba? Doon sa ating Manila Bay. Pero dahil noon, nalulubog siya according to the study na tumataas na yung level ng dagat. So, kumakain siya doon sa mga kapatagan. So, yan yung ilan ng mga picture at mga nangyayari na dapat na napaghahandaan at ginagawa. Dito sa atin ngayon, meron na nangyayari yan. Sa Bulacan yata yun. Mayroong lugar dyan na talagang lubog na siya. Hindi na siya natitirahan dahil lubog na marami. Ang ganda ng bahay na napanood ko sa ano yan, sa YouTube, na talagang lubog na siya. Hindi basta baha lang siya. Talagang nilubog na siya ng baha. So ngayon, paano gagawin ng gobyerno ngayon sa mga lugar na yon, di ba? Na kailangan i-adapt nila yung lugar na yun. So wala na yung mga lupa na yun. Consider as a part of the scene yata siya ngayon, diba? So kaya yun. Kaya dapat sana, yun na ayaman rin. So higit sila, siyempre tayo ay magkaroon ng pananampalataya para tayo ay mapatawad sa pagkakamali ng mga tao. Hindi natin ang kapatawaran yung mga nagkakamali sa kalikasan, dudulot ng ganyan. So ngayon tayo ay tulong-tulong to restore the earth. Ginawa ng Diyos para tayo makapamuhay at makapanirahan ng mabuti sa pamumuhay nito. At ayun na, tayo magtulungan dyan. At makita ng Diyos niya na tayo ay sincere with that. So tayo ay tutulungan yan, hindi tayo masyadong masalanta dyan. Yun, at muli sana maliwanagan ng ating banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na Espiritu Santo, ang buong mundo, ang ating bansa, mula pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid, tugulin ng karapatang pantao, at iwasan yung korupsyon, pang-abuso o hindi mabuting pamamahala. Yung mamaya naman ay sa pamahalaan, suportahan yung pamahalaan sa pamamahala ng mabuti, karapatang pantao, patas na hustisya. Sa gayon, iiral yung kapayapaan, magkakaroon tayo ng mas mahusay na kaunlaran o madaling kaunlaran at mas maunlad na bansa. So ngayon tayo ay makapamumuhay ng maayos at makapananampalataya tayo ng lubos sa ating Panginoon Diyos mula dito sa pagsunod na ito. At magkakaroon tayo ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan spiritual na ininda sa atin ng Panginoon Diyos pagdating ng panahon na kung anong ganda ang ating gagawin sa pamumuhay nito, mas maganda pa yung pamumuhay na inilalaan sa atin ng Panginoon Diyos mula dito sa pamumuhay sa mundong ito. Kaya ngayon, yun ang ating napaka-simple na gagawin. Tayo ay mamuhay mabuti at napakaganda sa mundong ito with the unity and respect of our right, legal at pagtupad sa Panginoon Diyos na nais niya. Ngayon, tayo mamuhay na maayos dito, maganda na para din paraiso at higit pa doon. But subalit, yung iba, syempre, ang naging problema natin, yung inequality, some people, some other person ay gustong sila lamang yung nakikinabang ng mundo, pinagkakaloob at piniliyaya ng mga Panginoon Diyos at hindi natin ito pagsaluhan ng patas for everybody else. At magagawa lang natin mapagsaluhan ng patas sa mundong ito through the good system of government from the human rights, di ba? So kung halimbawa mula sa karapatan, kung pare-parehas tayo may karapatan, so nasasubdue natin yung maganda. So ganun lang kasimple yun di ba? If we have a good system, mapagsaluhan natin ang bansang ito fairly from the human rights. So yun. So, kaya nga sinisistemahan natin dahil hindi nga pare-parehas ang tao. May matalino, pero medyo mahina ang kaisipan. Mayroong madaling makapagpaunlad, pero hindi naman, di ba? Pagdating ng mga ganyang mga bagay, through the system that we are recognizing and our implementing. So, kaya dapat ay pag-usayin natin ang ating demokrasyang sistema para tayo ay makapamuhay ng fairly from the human rights. So, yung magandang hapon sa inyong lahat at tayo ay gabayan ng ating banal na Santa Maria at Panginoon Diyos, Panginoon Sus, pagpalain tayo ng karapatan atin at mamuhay tayo mula rito at makapagpaunlad pa tayo ng lubos pa rito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.